Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So ito, dagdagan na naman natin ng inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay paano makahunting yung mga single mom ng matitinong lalaki. Well, actually, kahit hindi man single mom, kahit single nga, lahat naman ay humahangad ng matitinong lalaki. Kahit kami mga lalaki, lahat din kami is humahangad ng matitinong babae. Okay? So ibig sabihin lahat. So ngayon ito, dahil kayong mga kababaihan na ito, dahil sa may nag-request, yung dahil siya ay isang single mom. So ngayon, specifically, pagdating sa mga single mom, ay most of them, karamihan din ay niloloko lang or ginagamit lang ng lalaki. So tama din naman yung katanungan niya na paano makahunting yung mga single mom ng matitinong lalaki. Kasi yun nga, dahil palagi silang nabibiktima, isang palagi din silang naloloko, and then by the end of the day is iniiwan lang din ng mga single na lalaki or na kahit sino pang lalaki dyan. So ito mga utol, bago ang lahat, sa katanungan kasi na paano makahunting, okay, which is action word, hunting. Nag-hunt ka. Diyan pa lang ay sablay ka. Or sablay na. Yung tipong parang pinapakita mo na yung buhay mo ay tumatakbo lang sa relationship or sa lalaki. Kung paano ba makakita, paano ba makahunt ng lalaki na matino. So ibig sabihin is wala kang ibang iniisip, wala kang ibang inaatupag, kundi nagsisik ka ng lalaki. Nanghahunt ka ng lalaki. So mali po yan mga utol. Okay na, once na diretso mo to, once na tinutuloy-tuloy mo to, yung ganitong gawain na palagi kang naghahunt ng mga lalaki, ay dito ka pa mas lalong madadapa. Na mas lalong masisira yung hinahanap-hanap mong goal. Na hindi mo talaga matatagpuan dahil seeking ka eh. Yung tipong kakatapos mo lang sa isang relasyon is kailangan may karelasyon ka na naman na bago. Tipong hindi ka mabubuhay kahit mag-isa ka lang. That's why naghahunt ka. So mali po yan. Pero ito ngayon, like for example is may manliligaw ka. Or let's say tatlo sila magkasabay. Okay? Well, actually pwede mo silang kilalanin. Dahil sa pagkikilala utol, yung stage na ito is very critical na nakasalala yung future mo, or ito rin yung makakasira ng future mo eh. Yes. So pwede mo silang kilalanin isa-isa. Karamihan kasi din sa mga kababaihan ito na-notice ko lang na karamihan sa mga babae, let's say tatlo yung manliligaw, is mas pinipili lang nila physically. Tinitignan nila yung profile picture, kung gwapo ba, kung mukhang matino ba. Mukha lang mukhang matino. Pero hindi nila kinikilala personally. That's why kung minsan sinasagot na nila yung mga lalaki na hindi pa nila na-met, na hindi pa nila nakita, na hindi pa nila nakilala ng lubusan. And then in a way na rin kung paano mo pinakilala yung sarili mo. Lalong-lalo na kapag malaman ng isang lalaki na may anak ka. So and then yun na dito na magbabago yung pagtingin ng lalaki sa'yo. So ito ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang hakbang. Actually, tatlong bagay lang naman yung pinaka-importante yung kinuha ko para at least kahit paano is makakatagpo kayo ng lalaking matino. Hindi yung maghahunt kayo ng lalaking matino. Okay? So ito, una sa lahat ay kilalanin ng lubusan. Okay? Ibig sabihin ay huwag bumigay kaagad. Kilalanin mo muna utol. Diba like I said kanina is halimbawa tatlo sila, kilalanin mo isa-isa. Huwag kang tumingin sa itsura or sa pagmumuka or sa physical na anyo ng isang lalaki. Kung titignan mo is parang mukhang mayaman. Okay, mukha lang pero again, kailangan mo talagang kilalanin din. Na like for example, habang kinikilala ka niya, habang nililigawan ka niya is pinapakilala ka na sa mga kaibigan niya, pinapakilala ka na niya sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya, or pinapapapunta ka niya sa bahay nila. So mas okay yun. At least kahit hindi pa kayo na dalawa, is pinapakilala ka na niya or mas nakikilala mo na siya.
na seryoso yung motibo niya sa'yo. And then, yung isa pa dito is kapag may tinapos yung isang lalaki, yes, isa din ito ang nagmamatter ito, utol. Real talk ha, real talk lang. Kasi kung i-compare natin versus sa walang pinag-aralan, or let's say nakapag-aral, and then versus dito sa nakapagtapos hanggang college, is medyo malayo eh. Isa rin ito na nagmamatter talaga na kung minsan hindi kayo nagkakaunawaan pagdating sa relasyon. Dahil sa comprehension or sa pag-uunawa ng isang tao, once na hindi nakapagtapos, is talagang mahirap itong paunawain. Mahirap itong paintindihin. Unlike sa nakapagtapos, marami nang napagdaanan ng mga pagsubok na pag-aaral o pagsasiyasat, is talagang mas madali itong makaunawa or makaintindi sa bawat kinikilos ng tao, sa bawat situations. Yes, for me ha, kinikonsider ko yan, utol. So isa din po yan na dapat ninyong i-consider yung tao na kung may nakapagtapos ba, kung ano pa yung status ng buhay niya, kung ano ba yung na-establish niya. Yes, isa din po yan na kailangan nyo talagang tignan sa pagkikilala o sa pagkikilatis ng isang lalaki. Okay? And then kung ano pa yung history niya, na maybe nakipaghiwalay na siya sa dating nobya niya, marami na siyang exes, may asawa na siya dati, may mga anak na rin siya. So diyan pa lang sa history niya, posible magre-reflect ito sa present kung ano yung history ng tao na yan. And then magtutugma yan, utol eh, kung ano yung history niya. And then kapag yan din yung naranasan mo sa present, for sure, yan din yung mararanasan mo pa sa future. Okay? So yon. And then ito, yung pangalawa natin is i-improve ang sarili. Okay? Bakit natin ito nasasabi? Once na ina-improve mo kasi yung sarili, ay talagang makakatagpo ka rin ng lalaki na kalibel mo. Okay? So kung mababa ka na klaseng babae, yung matatagpuan mong lalaki is yung mga mababang level lang din. O posible na gagamitin ka lang din ng matataas na level na mga lalaki dahil mababa ka lang eh. So pero kung halos kapantay mo, halos high value ka, syempre yung papatol sa iyo, utol, is mga high value din. So isa ito na mas lalong hindi ka mahihirapan once na ina-improve mo ang iyong sarili. Hindi lang ito para sa relasyon, kundi para na rin sa sarili mo. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is be who you are. Yes, kung sino ka man, or be yourself. Na kailangan wala kang tinatago. So umpisa pa lang sa panliligaw ng isang lalaki, like for example, natipuhan mo yung pangalawa, 'di ba? Like for example, tatlo sila kanina. Natipuhan mo yung pangalawa. Okay na siya na itong porsigido talaga, siya na itong parang seryoso pagdating sa iyo. Ipakilala mo, utol, kung sino ka talaga. Huwag yung pakitang tao lang na maganda ka, may kaya ka. Yes, and then pagdating sa personal or sa actual na mga pangyayari is hindi naman ganun. So talagang maetsa pwera ka. Lalong-lalo na kapag habang naliligaw pa lang siya and then hindi mo pinaalam na may anak ka na, saka mo na lang pinaalam sa kanya nang naging kayo na, at talagang maetsa pwera ka ng lalaki. So dito mo malalaman kung matatanggap ka ng lalaki or hindi. Na habang nililigawan ka pa lang is ipakita mo na kung ano yung meron sa'yo. May anak na ako. Okay, para take it or leave it na lang. So dyan mo makikita kung tatanggapin ka ng lalaki. Pero still, kagaya sa number 1 natin kanina is kailangan mo muna siyang kilalanin ng mabuti. Hindi porket tanggap ka na niya dahil may anak ka. Kasi yung ibang kalalakihan ito honestly, kahit may anak ka, yung lalaki is marunong pa rin magpakunwari na kunwari is tanggap niya na until na magamit ka niya and then pagsawaan ka lang din. So ganun pa man, tignan mo kung gaano kasincere yung isang lalaki. That's why wag agad bumigay. Marami dyan. Hindi pa nga na-met, nagpapadala na ng pera. Hindi pa nga na-met, sinasagot na yung lalaki. Hindi pa nga nakilala yung pamilya ng lalaki, yun na, binubuhos na yung lahat-lahat. Yes, utol, pinapautang na yung lalaki. So again kailangan talaga is marunong kayong magmasid. Sa pagkikilatis nyo yan, utol. Bilang kayong mga babae is yun po yung power ninyo. Marunong kayong magpakipot. Marunong kayong kumilala muna sa isang lalaki.
So dapat gamitin nyo yan. Dahil dyan kayo nakaprogram. That's why magagaling yung mga babae sa pagiging detective. Yes. So that's why kailangan nyo talagang kilalanin or gamitin nyo nga pagmamasid nyo, pagkikilati sa isang lalaki. Dahil dyan din nakataya talaga yung future ninyo. Okay? May anak man or wala is pareho lang. Na dapat marunong kang kumilatis dahil dyan din nakataya yung future mo talaga. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi